naman ang sasakyan ni Beyonce. Sana all. Sana ito na lamang po yung sasakyan ng mga namiminuno ng ating bansa para makaiwas sa project. Nang sa ganun po makaiwas sa mga nangyayaring flood control, di ba? So nakita nyo naman po guys mga kalingap yung atin pong thumbnail. Ayan, naawa nga ba si Kalingap Edo kay Mang Iking, kay Dr. Love? Bakit po kaya guys mga kalingap? Dahil po ba naiinggit na si Mang Iking kay Beyonce dahil ang sasakyan po ni Beyonce ay kakaiba? O ang malupit na katotohanan po nito na ayon nga po kay Mang Iking, kaya nga daw po siya hindi yumaman dahil nga po kay Kalingap Edo. Ayan, grabe di ba? Ano nga ba ang totoo? May katotohanan po ba yung mga pahayag po ni Mang Iking? Muli guys mga kalingap, samahan nyo na naman po ako sa panibagong topic na atin pong bibigyang reaksyon. Sariling opinion ayon nga po sa mga kaganapan na nangyayari. At base na rin po sa mga pahayag ni Mang Iking kung ito nga po ba ay makatotohanan. At syempre, bago po yan guys mga kalingap, huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe, pa-like, share, and comment na rin po dito sa ating munting channel. And mega love shoutout po sa lahat, sa buong team Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, and Kalingap Rob. At sa lahat po ng mga Kalingap reactors. Ayan. So, heto na nga po guys mga kalingap, ang pinagpupuputok ng botsi ni Mang Iking. Ito nga daw po ay dahil sa kaya daw po siya hindi yumaman dahil nga po sa kay Kalingap Edo sa kabila nga po ng kanyang mga pagpapakitang gilas kung saan sa live nga po ni Mang Iking dito ay ipinahayag nga po niya kung kaya nga daw po sumikat, nagkaroon ng maraming sponsor, nagkapera si Kalingap Edo dahil nga daw po kay Mang Iking. Baka pati nga po pagyaman ni Kalingap Edo baka kuni-question na rin po ni Mang Iking. Baka po iyan ay dahil na rin po kay Mang Iking. Ayan, antindi talaga. Lahat na lang ba ng pagbabago kay Kalingap Edo ay dahil na rin ba kay Mang Iking? O baka naman pati pagkawala na rin po ng EDSI siya na rin po yung dahilan. Walang sala na po yan, di ba? Syempre naman po, di ba? Para mawakwak po niya si Beyonce at si Mang Iking naman po yung magtamasa para siya ay yumaman. Pero ang malupit nga po nito sa kabila ng kanyang pagpapakitang gilas, bigo naman po siya para magtamo na siya nga po ay yumaman, di ba? At dito nga po sa kanyang live dito ay sinisisi po niya si Kalingap Edo na kung kaya nga daw po hindi siya yumaman dahil nga po kay Kalingap Edo. Aba, wag po kayong ganyan Dr. Love, Mang Iking, baka maawa po sa inyo si Kalingap Edo. At syempre guys mga kalingap, kahit ano pa nga po ang sabihin ni Mang Iking, kilala naman po natin si Kalingap Edo, hindi po yan basta-basta papatol kay Mang Iking. Kung dun nga po sa mga paratang ni Beyonce kay Kalingap Edo wala po tayong narinig ni ha ni ho. Yan pa kayang si Mang Iking ang patulan ni Kalingap Edo, di ba? Kasi nga napakabait na tao po ni Kalingap Edo na ang gusto lamang po niyang mangyari yung makatulong nga po sa kapwa. Na kung papatulan nga po ni Kalingap Edo si Mang Iking baka mapahiya nga lamang po si Mang Iking. Kasi nga kilala naman po natin si Kalingap Edo noon pa man hanggang ngayon kilala na pong sikat na tao si Kalingap Edo at lalo nga pong sumikat siya nung siya ay nagkaroon na po ng Kalove Team, di ba? Na kung kaya nga po siya nagkaroon ng mga sponsor, syempre siya po yung tipo ng tao na gusto ng sponsor, di ba? At syempre guys mga kalingap, kung kayo nga po yung ating tatanungin base nga po sa mga pahayag ni Dr. Love, totoo ba na kaya hindi nga po yumaman si Dr. Love dahil nga po kay Kalingap Edo? Ano po sa palagay nyo? Ayan, kung kayo po ay may mga opinion, i-comment nyo lang po yan. So ayun nga po sa mga sinabi ni Dr. Love, ilang mga reaktor na rin po ang nagbigay ng kani-kanilang mga opinion. At masasabi nga po natin na talagang walang katama-tama yung mga sinabi ni Dr. Love. At syempre sa panig naman po ni Kalingap Edo, malamang sa malamang masasabi po natin maaawa lamang po si Kalingap Edo dahil puro kamalian at kahihiyan lamang po ang matatamo ni Mang Iking sa kanyang mga pahayag, o di ba? So ano pa nga ba yung mga opinion na dapat pa nating ipagsiksikan kay Mang Iking para lang maintindihan niya yung mga ibig sabihin ng kanyang mga pinagsasasabi. So heto na, pakinggan po natin ang isang pahayag mula po sa isang napakagaling na reaktor. Sa reaction po nito talagang kung minamalas-malas lamang po si Mang Iking o talagang minamalas si Mang Iking talagang supalpal po sa pagmumukha ni Mang Iking yung mga pahayag po at opinyon ng reaktor na ito. At syempre hindi na po tayo magtataka kasi nga isa siya sa pinakamagaling at talagang nagtatanggol
para sa kapakanan ng Kalingap. Malupit pero tama naman po yung kanyang mga ipinaglalaban, di ba? Ayan, tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta sa mga reaktor na talagang patuloy nga pong ipinaglalaban ang Kalingap. So heto na, pakinggan po natin ang pahayag ni Ma'am Bopil Vlog. Hindi ko alam kung saan ito humuhugot ng kakapalan ng pagmumukha. Ako taka lang at bakit ba ito ay ang daming mga tungaw na nagpapaniwala. Yun nga po ang nakakapagtaka kung bakit nga po napakaraming mga tungaw ang patuloy nga pong iniidolo. Kahit pa nga po alam na lantara ng mali yung kanya pong mga ginagawa, di ba? Oh. Grabe yung mga ginagawa namin noon. Grabe daw ang mga ginagawa nila noon. Yung aming Pakinggan nyo lang ha, itatranslate ko. promotion para kay Baby Boy. Yung aming promotion para kay Baby Boy. Grabe ang ginagawa namin noon, yung aming promotion para kay Baby Boy. Tapos, sinasabi niya rito na hindi man lang daw siya yumaman. So, hangad mo, ano ang hangad mo? Yumaman? Ano ka ba? Ano ka ba talaga? Ano ba ang motibo mo? Ano ba ang purpose mo? Bakit ka pumunta sa Kalinga? Para magpayaman? O para mag-charity? Ha? At ang bira ka? Makakakuha ba ng limpak-limpak? O makakakuha ba ng limpak? Pera yan doon hindi dahil sa amin. Makakakuha ba yan ng limpak na pera yan kung di dahil sa amin? Dahil sabi niya siya raw ang nanawagan, nagsisigaw ng sponsor. Siyempre naman po, di ba, ang purpose naman po talaga ay pera para yumaman. Ano pa ba yung dapat pa po nating asahan, di ba? May sinasabi kasi dyan na, kung daw ibabalag ulit si Beyonce, parang gusto pa niya eh. Pinapayag, parang gusto pa niya, live vlog na Kalingap. Hoy, tumigil ka na. Tama na. Ha? Sasabihin pa na. Pag ibabalag daw, kada vlog, 20,000 daw ang ibabayad. Ano yan? Iba na alam eh. Ano yan? Tony Gonzaga? Ano ba yun? Sino ba yun? Pambihira ka, tigas ng apog mo. Ano yan? Saan ba yan? Sa Kalingap lang naman kilala halos. Pambihira? O diba? Ano ba yung sabi nyo dyan? Naku, di dahil sa kanya. Siya raw, ang nag-effort na nawagan nagsisigaw. Para daw. Kaya daw nagkaroon ng sponsor. Nahirapan kami. Nahirapan kami. Ano? Ha? Di ba? Kami yun. Ano ba mo? Umayos ka! Grabber ka! Lahat sa'yo, kaya sumika dahil sa'yo. Kaya nagka-sponsor dahil sa'yo. At kaya ka nagkaroon ng channel dahil sa Kalingap. Kaya lumaki ang subscriber mo dahil sa Kalingap. Tapos ngayon naghahanap ka lang, hindi ka man lang yumaman. Kapal ang mukha mo ha.